Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Wenma A. Anudin. At ngayon ang aking kasama ay si Binibining Piaksa. At bago kami dadako sa aming paksa ay may inihanda kaming paganyak para sa lahat. Okay, maraming salamat sa inyong kooperasyon at tayo ngayon ay dadako na sa aming paksa. Ang aming paksa ay ang panitikan ng Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula ay tinawag na oral na tradisyon. Dahil bago pa dumating ang mga Espanyol, ang mga katubong kultura sa Mindanao kabilang ang Zamboanga Peninsula ay nagpapasa ng kanilang mga kwento, kasaysayan at kaalaman sa pamagitan ng bibig. Ang mga tradisyong ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang kultural na pagkakakilanlan at pagpapasa ng mga aral at paniniwala sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo ba na ang Mindanao ay tinaguri ang lupain ng pangako? Ito ay sa kadahilanang nagtataglay ang kapuluan ng malawak na lupain at masaganang likas na yaman. May tatlong lalawigan ang Zamboanga Peninsula. Ito ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Ang kabisera naman Zamboanga del Norte ay Dipolog City at Dapitan City. Habang sa Zamboanga Sibugay naman ang Ipil City ang kanyang kabisera. Habang sa Zamboanga del Sur naman, ang kabisera nito ay Pagadian City. Mauna muna tayo sa Zamboanga del Norte. Ang kinabubuhay ng mga tao rito ay pangingisda naman ang pinagkakabalahan nila ng mga taga-norte, lalo na iyaong mga nakatira sa Dipolog at Dapitan. Dito nila inilalapag ang mga nahuhuling tuna. Sa Zamboanga del Sur naman tayo, pagtutroso at paggawa ng tabla, ang pagmimina, ang mga ikinabubuhay ng mga taga Zamboanga del Sur. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa rehiyon ng Zamboanga. Mayaman din ito sa uling at bakal. Habang sa Zamboanga Sibugay naman, dito ay mayaman sa agrikultura at paglapag ng mais, kopra at mga prutas tulad ng lansones at durian. Ngayon, dadako naman tayo sa panitikan ng Rehiyon 9. Una, bugtong, awiting bayan, alamat, kwentong bayan, tula, at nobela. Mauna muna tayo sa bugtong. Ang bugtong ay pahulaan o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag ding itong palaisipan ang bugtong. Halimbawa, tubig haliyong-liyong di kapakpakan dahon. Pagsasalin nito ay niyog. Ibig sabihin, tubig sa loob ng butas, walang dahon ang pwedeng mahulog dito. Ang sagot po dito ay niyog. Ngayon dadako naman tayo sa awiting bayan. Ang mga tugtuging pambayan o awiting bayan ay kantahang bayan sa Pilipinas ay mga awit o musika ng mga Pilipinong ninuno. Halimbawa, Subli na Inday. Ang liriko ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal ng isang tao sa kanyang minamahal at ang pag-asang makasama siya sa kanyang paglalakbay. Sunod naman ay ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng isang bagay o lugar o kaya pangyayari. Halimbawa, in dua bud. Ang duwang bud ay isang alamat tungkol sa dalawang bundok na nagngangalang Datu at Putri. Ayon sa alamat, ang dalawang bundok ay dating dawang magkasintahan nagngangalang Datu at Putri. Nagtututol ang kanilang pamilya sa kanilang pagmamahalan. Kaya sa huli sila ay naging duway bud. Ibig sabihin sila ay naging dalawang bundok. Ang huli naman ay ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng mga pangyayari, kaugalian at paniniwala ng isang particular na lugar o komunidad. Halimbawa, Manikbuangsi. Ang Manikbuangsi ay isang kwentong bayan na nagmula sa mga Tausug, isang etnikong grupo sa Pilipinas na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula. Ang kwentong bayan ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-alala ng mga Tausug sa kanilang kultura at tradisyon. At yun lamang po, ang susunod na mag-uulat ay ang ating Binibining Piaksa. Magandang araw sa ating lahat, sa inyong lahat. Bago tayo dadako sa susunod na talakayan o
Bago natin ipagpapatuloy ang talakayan, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Piaksa Asimuddin, galing sa BSED Filipino 1A, ang ikalawang tagapag-ulat patungkol sa panitikan ng Zamboanga Peninsula. Ipagpapatuloy natin ang talakayan patungkol sa panitikan ng Zamboanga Peninsula. Ito ay ang tula. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng isang tao gamit ang maririkit na salita. Ito ay binubuo din ng mga saknong at ng mga taludtod. Narito po ang may dala po rito ang halimbawa ng tula or ng tula ng panitikan ng Zamboanga Peninsula. Ito ay ang Datu Matu at ang Now Before the Conqueror. Hindi man kami nakahanap ng kopya ng tulang ito, ngunit ang sumulat ng tulang ito ay si Rudolph Saturnina. Hindi man siya pinanganak sa Zamboanga Peninsula, ngunit napabilang din siya sa sa panitikan ng Zamboanga Peninsula sapagkat ang gawa niya ay ang Datu Matu ay naglalarawan sa paghihimagsik ng mga Muslim sa Sulu, Lanao at Cotabato mula 1903 hanggang 1930 laban sa mga Amerikano. Ang halimbawa ng tula ng panitikan ng Zamboanga Peninsula ay ang Now Before the Conqueror. Ano nga ba ito? Ang tulang Now Before the Conqueror ay tulaan ni Antonio Descalar na tumatalakay sa tema ng kolonisasyon at mga epekto nito sa mga katutubong tao. Sa tula, inilalarawan ang mga paghihirap at pagsubok na dinaranas ng mga tao bago ang pagdating ng mga mananakop. Sa mga tulang ito ay nagbibigay diin sa pakikibakan ng mga katutubo laban sa mga banyagang nananakop at ang kanilang mga karanasan ng pagwawasak at pagsakop. Malalaman natin kung sino nga ba si Antonio Descalar. Susunod na panitikan ng Zamboanga Peninsula ay ang nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay akdang buhay o tinatawag na katambuhay. Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinakasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Ang halimbawa dito ng nobela ay ang The House of Juan. Sa nobelang The House of Juan, ininilarawan ni Ignacio Alvarez Enriquez ang pakikibaka ni Juan, isang katutubo na mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan sa gitna ng mga kolonisasyon. Ang kanyang tahanan ay sumisimbolo sa kanyang kultura na unti-unting nawawala dahil sa impluwensya ng mga mananakop. Ipinapakita din ng nobela ang kahalagahan ng kultura at pagkakakilanlan sa mga panahon ng pagbabago. Mamaya din, malalaman din natin kung sino nga ba si Ignacio Alvarez Enriquez. Ngayon ay dadako tayo sa mga manunulat sa Rehiyon 9. Una narito si Descalar Antonio. Sino nga ba si Descalar Antonio? Siya ay isinilang sa Sindangan Zamboanga noong Hunyo 15, 1925. Nag-aral sa pampublikong paaralan at nagtapos sa Misamis Occidental Institute at Arellano University. Nanalo ng unang gantimpala sa pantipalak ng pagsulat ng tula noong 1949. Kabilang sa mga kanyang gawain o nailimbag na tula ang Now Before the Conqueror, Testamental, Prelude at ang The Fallen God. Kung mapapansin nyo, isa sa halimbawa ng tula ni Descalar Antonio ang ating nailagay doon sa tula. Ang mga tula ni Antonio Descalar ay nagsasalaysay ng malalim na karanasan ng tao.
Ang Now Before the Conqueror ay tumatalakay sa kolonisasyon at paglalaban. Ang Testamental ay isang pagninilay sa buhay at pamana. Ang Prelude ay naghahanda sa mga susunod na karanasan sa buhay. Samantala ang The Fallen God ay nagpapakita ng pagbagsak at muling pagbangon. Lahat ng tula ay nagbibigay diin sa pagkakakilanlan, sakripisyo at pag-asa. Manunulat ng Rehiyon 9 ay si Enriquez Antonio. Sino nga ba ito? Siya ay sumulat ng mga maikling kwento tungkol sa kanyang mga karanasan at obserbasyon sa mga Kristiyano at Muslim sa Timog. Nailathala ang kanyang mga akda sa mga pambansang magazine, kabilang ang isang sanaysay sa wikang Ingles sa Corman Magazine Playmate. Inilathala rin ng Writers Association of Dumaguete City ang kanyang unang aklat na tinatawag na Spot on Their Wings. Ang Spots on Their Wings ni Antonio Enriquez noong 1973 ay isang koleksyon ng maikling kwentong Pilipino na tumatalakay sa pag-ibig, pamilya at buhay sa ilalim ng kolonisasyon. Makulay ang paglalarawan nito sa mga karakter at kanilang pakikibaka na nagpapakita ng kulturang Pilipino. Isang mahalagang akda ito sa panitikang Pilipino. Ang pangatlong manunulat ng Rehiyon 9 ay si Emigdio Alvarez Enriquez, isang Pilipinong ipinanganak noong 1925 ay nagsimulang magsulat sa edad na 20. May AB degree mula sa Arenalo University at nag-aral din ng Master of Fine Arts in Creative Writing. Kilala siya sa kanyang mga akdang nanalo ng Palangka Awards gaya ng Blood on the Moon, Tale of Two Houses at ang Katchi Kudarat, pati na rin ang maikling kwentong Ang Puting Kabayo ni Ali at ang nobelang The Devil Flowers. Si Emigdio Alvarez Enriquez ay isang Pilipinong manunulat na kilala sa kanyang mga akda na sumasalamin sa kulturang Pilipino. Ang kanyang mga nobela at maikling kwento tulad ng Blood on the Moon, A Tale of Two Houses at Kachil Kudarat ay naglalarawan ng buhay at kasaysayan ng Pilipinas. Ang Puting Kabayo ni Ali ay tumatalakay sa diskriminasyon, habang ang The Devil Flower ay isang nobela tungkol sa isang babae at ang kanyang pakikibaka sa pagitan ng tradisyon at pagbabago. Sa kabuuan, ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng mga komplikadong tema ng pag-ibig, pag-aaway at paghahanap ng pagkakakilanlan. Ang pang-apat na manunulat sa Rehiyon 9 ay si Ibrahim A. Jubaira, na kauna-unahang fictionist sa Zamboanga na ginawaran ng Presidential Certificate of Merit in Literature for Teaching the Filipino Muslim. Bukod sa pagiging manunulat at mamamahayag, siya ay isang komunista at editor ng Crescent Review. Nailathala ang kanyang mga akda sa Free Press, Pacific Quarterly, South Korea at The Times of Ceylon. Ngayon naman ay ang ikalimang manunulat ng Rehiyon 9 na si Villa Gonzalo. Sino nga ba siya? Siya ay isang manunulat ng maikling kwento at manananaysay. Ipinanganak sa Zamboanga City ng isang pamilyang may kaya sa buhay. Una niyang kwento na ang When Death Struck, nagwagi siya sa pambansang paligsahan sa pagsulat ng sanaysay noong 1946. Ito ay pinamagatan na The Role of American in the Rehabilitations of the Philippines. Kabilang sa mga isinulat niyang nagwagi ng gantimpala ay ang Footnote of America na pinalitan niya ng Death of Illusion, Barry Miracle at Voice in Roma. Si Villa Gonzalo ay mapapansin din natin na siya talaga ay taga Zamboanga sapagkat siya ay pinanganak sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga City. Ngayon ay dadako tayo sa panghuling manunulat ng Rehiyon 9 na si Ignacio Alvarez Enriquez.
Siya ay isang manunulat na ipinanganak sa Zamboanga City. Nag-aral siya sa University of Madrid bilang scholar at sumulat ng nobelang The House of Juan na hindi nailimbag. Dalawa sa kanyang maikling kwento ang nanalo sa Philippine Free Short Story Contest, kabilang ang Death of House na nakakuha ng 3 gantimpala. Inilabas din ang kanyang dulang As Between Two Mirrors na hango sa kanyang nobela noong February 20, 1971 sa UE Auditorium.